Tignan mong maigi ang babae sa video na ito. Isa itong interview. Tatanungin ko kayo at gusto ko na maging honest kayo ha. Sa tingin mo ba ay isang totoong tao ang babae sa video? I mean this without any disrespect. Maniniwala ka ba na ang babaeng yan ay dati na isa sa mga pinakamagandang sex symbol ng show business? Ang kwento natin ngayong gabi ay iikot sa katanungan na gaano kadelikado o ano yung lengths na kayang gawin ng mga tao para sa paghabol ng pisikal na kagandahan. Specifically in this case, ang pagpaparetoke. Isa ka ba sa mga nag-iisip na magpa-enhance ng inyong mga mukha? Pag-isipan mo muna ha at pakinggan mo ang kwento natin ngayong gabi. Retoke Gone Wrong. The story of Lynn May, ang sex symbol na sinira ng isang retoke. Umpisahan natin ito sa pagkilala kung sino nga ba siya. Maaari o yung ilan sa inyo ay kilala siya o nakita na siya sa mga interviews niya online. Si Lynn May o Liliana Mendiola Maanyes sa totoong buhay ay ipinanganak sa Acapulco de Juarez, Guerrero sa Mexico noong May 1954. Ito yung mga larawan niya kung saan makikita natin, aba, napakaganda nga naman pala talaga niya. At napaka-sexy at maganda ang hubog ng kanyang pangangatawan. Panganay raw ito sa 5 magkakapatid. Kapag tinatanong siya sa mga interviews, talagang honest siya at sinasabi niyang, kami po ng pamilya ko, kaming mga magkakapatid, talagang pinalaki po kami sa hirap. Isa siyang Meksikana na may lahing Chinese at yung mix na yun, talagang kakaiba yung taglay niyang kagandahan dahil dito. Sabi niya, nung kabataan daw niya, tumutulong siya sa mga gastusin sa bahay kasi nga laking hirap, ang dami nilang magkakapatid. Ang ginagawa niya, nagbebenta raw siya ng mga souvenir sa mga turista. Ayon sa kanyang mga kwento, bago pa man din daw siya maging 15 anyos, nabuntis na ito. Sa mga interviews niya, sinasabi niya rin na hindi niya alam kung anong mangyayari kapag nabuntis ang isang babae. Meron pa ako nakitang isang interview niya, sabi niya, hala, sa bibig ko pa lalabas yung baby. Kasi bata pa rin talaga siya. Wala pa talaga rin siyang kamuwang-muwang. Hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang unang asawa na at the time, ayon sa kanya ay 40 years old daw. Isisingit lang natin for the context of her story. At dahil na rin sa hirap nga ng buhay, kung ano-anong trabaho na raw ang kanya napapasok, especially dahil may anak na siya, naging waitress daw siya, naging empleyado sa beauty salon, lahat trinay niya na para mapakain yung kanyang anak na mahal niya ayon sa kanya. Hanggang sa sobrang hirap na talaga ng buhay at dahil medyo may itsura siya, maganda siya, sexy siya, napasok siya bilang isang exotic dancer na tinatawag sa isang nightclub. This being said, no, isang talented na dancer po talaga siya. Siguro ito talaga yung nakadestino para sa kanya. However, at this point, siya ay 17 years old pa lamang. Siguro hindi pa strict noon. Ngayon, isang araw habang nagtatrabaho itong si Lynn, meron nakakita sa kanya na isang sikat at tanyag na Mexican comedian. Ang pangalan nito ay si Herman Valdez Tintan. Napansin nito, aba, maganda tong babaeng to. At dahil dito, naipasok si Lynn sa mundo ng show business. Sumisikat na siya. The Rise of Lynn May. Dahil maganda nga talaga siya. Ulitin natin yan. Meron siyang talento na discover niya. Sumikat siya, hindi lang basta sikat kung hindi naging in demand na exotic dancer si Lynn May. Kinukuha raw siya para magtanghal sa kung saan-saan ng mga magagarbong lugar. Mayayaman ang mga nanonood sa kanya. Ito ay mula noong 1970s hanggang noong 1980s. Dito yung point na nag-peak yung katanyagan at kagandahan nitong si Lynn May. Bukod sa pagiging exotic dancer, naging ano siya, yung tinatawag na
vedette. Ngayon ko lang narinig to. At ayon sa internet, ito raw yung mga parang bidang babae sa mga cabaret or vaudeville. Ayun, alam ko yung dalawang yun. Naging artista na rin siya. Isang araw, bigla siyang kinuha. At nakuha siya sa mga pelikula kagaya ng Tivoli, Carnival Nights, The Loving Ones, at Spicy Chile. Importante ang kasikatang ito sa kung paano tatakbo yung kwento ng kanyang buhay. Sabi nila, di ba, especially sa mga tumatanda na, alam natin lahat to, palaging may bagong modelo. Ano ibig sabihin ng palaging may bagong modelo? Kunyari, iPhone. Okay, may iPhone ngayon, pero isang taon lang. Wala nang value yung phone mo kasi may bago na, bawas na. Parang ganon yung konsepto, no? Ng pagiging isang artista or kung ikaw yung pinakamaganda. Kasi laging may bagong modelo. Laging merong mas gwapo or mas maganda sa'yo. Yun yung sinasabi nila. Although, kung ako tatanungin po ha, isang regalo ang pagtanda. As much as mahirap talaga siyang tanggapin, sa totoo lang. Anyway, papasok sa isip ni Lin May itong ganitong laging may bagong modelo, laging may bagong modelo. I-establish natin siya na nasa isang industriya kung saan puhunan ang ganda. May factor din. Malaking factor siya, actually. Literal na katawan at mukha niya, yung ginagamit niya para pamuhunan. Di ba? Diyan naaakit yung mga tao. Sex symbol siya. Ngayon, marami daw yung mga bagong nagsusulputan. Mas bata, mas maganda. At dito, natuto siya na magpagawa ng kanyang mukha. Dito na mag-uumpisa yung pagbagsak ni Lin May, which is yung sentro ng usapan natin ngayong gabi. The disastrous surgery of Lin May. Dumaan ng 1980s. So, unti-unti na, nagkakaedad si Lin May. I think normal naman, no? Sa lahat. Sa atin sa Pilipinas, hindi man sinasabi ng mga artista, K-drama, K-pop, Pilipinas, Hollywood, lahat po yan. Normal po na may mga nagpapa-enhance ng kanilang mga mukha. And, mabuti nga ngayon, mas open na yung mga tao. Dati talagang tinatago nila. Kahit obvious na obvious. Wala naman kasi talagang mali doon. Pero, syempre, that being said, habang sinasabi kong walang mali doon, mali ang sobra. Kahit anumang sobra ay hindi tama. Diba? Hindi nakakabuti. Anyway, ito na. Diretso na natin. Nagkakaroon siya, I think yung parang midlife crisis na tinatawag. Pag tumatanda ka kasi, marirealize mo na, hala, parang hindi na ako nakakasabay sa mundo. Parang napag-iiwanan na ako. I think ganun din yung nararamdaman itong si Lin May. Nakakaramdam na siya ng mga insecurities dun sa mga bagong model na sinasabi ko. At kagaya ng napakaraming artista sa mundo, magdedesisyon si Lin May na magpagawa pa at magpagawa pa ng kanyang mukha. So nag-umpisa raw sa mga retoke sa mukha niya. Ine-enhance yung mga features, yung mga simpleng bagay kagaya ng eye lift, nose job. Please correct me if I'm wrong, no? Pero usually, itong mga bagay na to, yung nose job, obviously hindi. Pero yung mga procedures, yung mga botox, para sa mga linya-linya, no? Para ma-hide na parang tumatanda ka na or nagsasag na yung mukha mo. Yun usually. Yung mga nasa gilid ng mata. Marami kasi talaga na hindi kayang tanggapin ang kanilang pagtanda. Papakaalis mo ako. Kung ako man, syempre ma-hurt ako. Kung isang araw makikita ko na ang dami ko ng mga kulubot sa aking muka. Pero gaya nga ng sabi ko, isang blessing ang pagtanda. Hindi lang muka mo yung kailangan mo isipin, yung utak mo at saka yung puso mo. Something that I've learned myself. So ito na. Mag-uumpisa ng umikot ang mundo ni Lin May kasi medyo controversial actually yung mga sinasabi niya. So meron daw siyang isang kilala na female cosmetologist, kuno. Emphasis on the word kuno. Itong female cosmetologist daw to, nakumbinsi siya na sumailalim sa isang beauty treatment. So pumayag siya. Sinet nila. Mamaya may iba pa siyang kwento dito eh. I-explain ko sa inyo. So, nagawa na yung treatment sa kanya. Tinurukan daw siya ng sinabi sa kanyang collagen sa kanyang mukha. Sa mga mahilig sa beauty dito, isa sa mga pinaka-importante or laging lumalabas na salita yan collagen. Hindi ko po alam kung ano exactly yung collagen, pero may kinalaman sa pagkaunat ng balat, di ba? Parang ganon. Mamaya, malalaman natin yung katotohanan kung collagen ba talaga yan. Pero tuloy muna natin yung kwento. Sabi niya na pagkatapos daw nitong pagturok na to, medyo nagulantang siya, medyo may nararamdaman siya, medyo nasasaktan siya, at pag hinahawakan niya, may mga lump
lumps. Yung lumps, tama ba akong sabihin na ang lumps ay bukol? Tama ba? Yan ang Tagalog niya. Yung may nararamdaman siya mga matitigas. Ganyan. So natakot siya at alam niya at aware siya na merong maling nangyayari sa kanyang muka. Meron siyang interview noong 2018 sa isang Mexican talk show kung saan sinabi niya, matapos yung procedure ko, nadagdagan na naman itong mga procedure na to kasi yung mga lumps, kinailangan tanggalin isa-isa sa aking muka. At yung mga, what's the word? Yung mga sensitibong surgeries na ganito, kadalasan po, no? Hindi pwedeng isang beses lang. Kunyari, sabihin lang natin sa ipin man lang, di ba? Hindi pwedeng, sabay-sabayin natin lahat. Hindi, sasabihin sa'yo ng doktor mo, isa-isa lang. Hindi pwede sabay-sabay. Baka matorture yung bibig mo. Ganon. Ganon din yung nangyari sa kanya. Hindi isang beses lang yung ginawa sa kanyang mukha kung hindi pa ulit-ulit-ulit. At dito na nag-umpisa na hindi niya na maibalik yung ganda ng kanyang mukha. So, hindi niya pa rin alam at figure out niya, paulit-ulit na siyang inooperasyon, hindi na retoke. Sabi ko nga kanina, 3 beses itong naulit at dahil dito, may effect yon. Hindi na nabalik yung mukha niya. Pero yung mga operasyon na pagtatanggal ng mga bukol, hindi pa doon magtatapos yung operasyon. Madami pa. Susubukan niya pa rin ibalik yung dati ng ganda. I think hanggang nitong mga nakaraan, nagpaparetoke pa rin siya. Ano ngayon yung in-inject doon sa kanyang mukha? Nalaman niya daw na itong collagen pala, cooking oil, pangluto. Hindi mo kailangan maging doktor o maging beautician para malaman kung tama ba o mali ito. Cooking oil po, itutusok mo. Alam natin na makakasama ito. Sabi ni Lin May, ito pa isang chismis niya, no? Ito pa kwento niya, meron daw siyang isang kaibigan na inggitera na nagpupush sa kanya. Ito daw yung nagpipilit sa kanya na magparetoke. At nung tinurok na daw itong mga fillers sa kanya, nalaman niya na hindi lang basta-bastang cooking oil to, no? Hindi rin daw ito approved for cosmetic use. At ayon sa kanya, bukod sa cooking oil, may halo pa raw ito. Kumbaga, isa itong solution ng cooking oil, baby oil, at tubig. Hindi nagmimix itong mga ito, di ba? Hindi nagmimix ang tubig at langis. So, parang ginawa siyang experiment. Hindi rin po nalinaw kung may galit lang ba talaga sa kanya. Itong nagturok nito, sinisiraan siya. Siguro, warning lang din po ito. Kasi miski sa balita, di ba? Jessica Soho. Napanood na natin itong mga ganitong nightmare stories na tinatawag. And while hindi naman mali magpa-enhance ng sarili para sa mental health natin or sa confidence natin, this is definitely something na kailangan nating pag-isipan ng 100 times na ulit kung desidido ba talaga tayo. And make sure na kung gusto talaga natin, gawin natin ang tama. Diba? May mga taong lisensyado para dito. O kung may mali, idemanda nyo, may lisensya pero kung yung wala, yung shady, wala tayong balik doon. Biruin mo gusto mong gumanda pero masisira lang lalo yung mukha mo. Ika nga nila, kakatipid mo, lalo kang napagastos. And totoo yun. And sa tingin ko, alam na nating lahat kung ano yung susunod na mangyayari sa kanya sa kwentong ito. The Depression of Lin May. Aminado siya na naapektuhan talaga siya dito. Ang unang magiging epekto kasi talaga nito, syempre kung wala ka dun sa mental state na nandun ka, maapektuhan yung trabaho mo. Given na nag-iba pa yung mukha niya, maapektuhan talaga yung mga, am I right to say the word kliyente? Audience! Audience niya. Hindi na bibili yung mga pelikula niya, hindi na manonood, hindi na manonood ng mga shows niya. Wala na talaga. Siya mismo nagsabi sa isang interview, it affects me very much. At ganoon din ako Isa-segue ko lang po. Yung nang magwa 100 kilos ako, talagang ayoko tumingin sa salamin. Pangit na pangit ako. Andyan yung hindi ka na nagpo-post sa social media. Andyan yung wala ka nang pakialam sa sarili mo. Yung ayaw tumingin sa salamin, ulit-ulitin ko yun kasi ang pangit. And as much as gusto natin mag-promote ng body positivity, masakit talaga siya sa feeling. Pero ito yung mga point na malalaman mo sa sarili mo na, hindi lang pala yung katawan ko yung gift ko or yung mukha mo, na meron ka pala mga ibang regalo. Yun yung mga na-realize ko for myself. And sana, ganun din yung ma-realize nyo. If ever umaano talaga kayo, napagdaanan nyo rin yung mga ganito. Anyway, mas malala itong kay Lin May kasi irreversible Ang laki na ng ginastos niya. Wala pa rin talaga nangyayari. Kung titignan po natin sa Facebook, sa social media, sa YouTube,
Isa pa sa mga magiging epekto nito, yung mga komentaryo ng mga tao sa kanya. Iba yung kritiko mo sa sarili mo at iba pa rin yung sinasabi ng mga tao. Nandiyan yung sinasabing, what the fuck? Nandiyan yung sabing, halimaw. Ako, magpapaka-honest po ako, and I mean no disrespect. Akala ko talaga siya puppet. Pero yun kasi talaga yung umano sa isip ko. Iniisip ko talaga, tao ba siya or puppet? Yun talaga yung iniisip ko. Ngayon, kung ganun natin isipin sa kanya, paano pa siya? Diba? Paano pa siya sa sarili niya? So, sana maging mas nice tayo. Sabi niya na na-traumatize daw siya nito. Hindi lang siya, kung hindi yung mga pamilya niya. Naapektuhan din sa mga sinasabi ng tao laban sa kanya. Pero kahit na ganon, life goes on. Hindi magtatapos ang buhay ni Lin May. Tuloy-tuloy ang buhay, ika nga. At wala tayong magagawa kung may mga ganito mangyayari sa atin. Kung hindi, laban lang, tuloy lang, trabaho lang. Kailangan natin kumain. Ganon din mismo ang nangyari kay Lin May. 2024 lamang, di ba? Kahit na maedad na siya, buhay na buhay pa rin siya, makulay pa rin yung buhay niya. Nasali siya sa isang Mexican play na tinatawag na Gardenia de Parfum. Kung saan masaya siya kasi naitampok dito yung nabanggit na natin. Nahusay niya sa pagsasayaw. Talento niya talaga. Meron siyang isang interview para i-promote itong play na ito. At kwento niya kung paano niya napapanatiling maganda ang hubog ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, na kapag wala daw siyang projects, pumapasok siya sa kanyang classical ballet class sa isang dance school. Kumbaga, si Lola ay may asim pa. Dahil ayon sa kanya, gusto niya parang ipagpatuloy yung pagpaperform at subukan na maging blank content creator sa blank fans. Grabe, diba? Kahit ngayon, palaban pa rin talaga siya. Tuloy ang buhay. Ayon sa kanya, aminado siya, and naniniwala ako sa kanya na napakarami pa rin ng mga fans niya, ang especially mga kalalakihan, yung humahanga sa kanyang katawan. At ginagamit niya raw ito para sa kanyang mga fans, para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Balak din daw niya na magtayo ng sarili niyang dance school. At alam nyo, pag-usapan lang natin, kasi kahit na ganito yung nangyari sa kanya, kahit sinasabi ng mga tao na ang pangit niya, buhay na buhay ang kanyang love life. The love life of Lin May. Ayon sa kanya, sa buong buhay niya ay 8 beses daw siyang nagmahal. Hindi natin alam kung nagmahal lang yun or may iba pa siyang relasyon bukod dun sa 8 relationships na yun. At na-divorce na ng 7 beses, which is honestly patunay na may asim pa talaga ang lola mo. Ayon sa mga chismisan. Nagkaroon pa pala ito ng ng relasyon sa presidente ng Mexico. Alleged po ito si President Jose Lopez Portillo daw ito. Pero hindi dito nagtatapos ang love life ni Lin May dahil gugulantangin niya na naman ang mundo sa pag-announce na noong August 2021 ay buntis daw ang lola mo. At nagugulat ulit sila dahil ang ama niya ng pinagbubuntis niya ay isang 29 years old na fiancé daw niya na si Marcos Diwan. Mahaba pa ang mangyayari sa buhay ni Lin May hanggang sa kaduluduluhan ang buhay niya. Masigla, makulay at puno ng chismis ang kanyang buhay. So sa Instagram niya, in-announce niya yung pagbubuntis niya kung saan sinabi niya, 3 months na itong baby ko. Pinapakita rin niya yung mga updates sa buhay niya, kagaya ng mga baby scan. Marami yung mga nag-aabang dito. Ayon sa Guinness ang pinakamatandang confirmed na ina daw ay si Maria del Carmen Mosada Lara mula Espanya na 66 years old. At kapag na-push daw itong panganganak ni Lin May, siya yung makakakuha ng pinakamatandang ina na record. However, eto na, sabi ko sa inyo, kahit na matanda na siya, punong-puno ng plot twist ng buhay niya. Magkakaroon ng agam-agam ang mga tao sa kwento ng buhay ni Lin May. Dahil lumipas ang mga araw at unti-unti daw itong nagdidelete ng mga posts tungkol sa kanyang fiancé at sa kanyang pagbubuntis. So tinanong nila, itong fiancé. Ayon sa mga report, si Lin May lang po yung nag-iisip niyan. Kami, nagka-one night stand lang kami. Wala kaming relasyon, sabi nung lalaki. Wala po akong kaalam-alam sa mga pinagpo-post at sa mga nangyayari dito kay Lin May. Nagulat na lang po ako isang araw. Ang dami nagbe-message sa akin. Hala, congratulations, hala, may anak ka. Hindi daw ito totoo. At kinalaunan, umamin nga si Lin May. Hindi po ito totoo.
at ginawa ko lamang po ito bilang isang publicity stunt sa kanyang upcoming na farewell tour. Kahit sa sobrang kontrobersyal ng buhay ni Lin May, marami ang nagsasabi na isa raw itong figure ng isang babae na merong lakas harapin ang buhay. Sa dami ba naman ang hinarap niya, love life, intriga, retoke, pagdagdag ng retoke, tanggal bukol, talagang hindi lahat kakayanin. Kung isa kang mahinang nilalaka, ika ka nila, hindi mo kakayanin yung ganyang karaming problema sa buhay mo. Given, siguro, may kinalaman na rin na bata pa lang siya, nakikipagbakbakan na rin talaga siya sa buhay. On the other hand, sumasalamin din ang kwento ni Lin May sa kakayahan ng mga celebrities o kung ano yung kaya nilang gawin para habulin ang kagandahan, which is dangerous. Madalas kasi, kapag nafe-feature daw ito sa Mexican TV, ginagamit yung buhay niya bilang isang warning na kailangan magpatingin lamang sa mga certified professionals. Especially sa panahon ngayon ng social media. Kaliwat kanan na talaga yung mga nagpapagawa. Walang mali, sabi ko nga sa inyo. Pero, ito yung tanong ko sa inyo. Para sa question of the day natin, na may 1,000 Gcash giveaway, popost natin sa first upload of each month. Mag-like, share, subscribe, at notification bell po kayo. Tapos, pa-like na lang din po na aking Instagram at TikTok, nagpo-post po ako dyan. Eto na, naka-experience na ba kayo sa buhay ninyo na may pinaayos kayo? Mukha, kahit ano, tas nagsisi kayo. Ako nung college ako, natuto ako magpariband ng buko kasi kulot talaga ako. Which is something na proud ako ngayon, masaya ako. Isang araw, sulog yung buko, talagang nalumo talaga ako. So kung yung buko, stress na ako. Paano pa si Lin May na hindi na nababalik? May ganitong experience ba kayo na pinagsisihan nyo? Tato, kahit ano, i-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.